ang balita nga po, mga kaistorya, alam kong napanood nyo na rin naman, binasura na nga ng Senado ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yun din yun. May nalalaman pang archive, pero yun din yun, mga kaistorya. Wala na yun, basura na po yun. Pero, ano to? Bakit bago po binasura ang impeachment, ay nagkita muna ang ambassador ng China na si Wang Xilian at saka si Senate President Chis Escudero sa Senado? Ano kaya ang meron? At ano ang napag-usapan nila? Tungkol po dyan, mga kaistorya, ang balita na ihahatid ko sa inyo ngayon. Napaaga uli ang aking live stream dahil marami po akong inaasikaso. Naghahatid sundo din po ako ng mga estudyante ko. Paki-share po at paki-like, mga kaistorya. Ipakita ko na po sa inyo ang atin pong mga references. Ito po yan. Palakihin ko. Ito mismo, nakapost sa Facebook account ng Chinese ambassador na si Wang Xilian yung pagkikita nila ni Senate President Chis Escudero. Ayan mga kaistorya, dalawang picture pa nga yan Ayan po yung isa Palakihin ko nga ito para makita po ninyo ng maayos. Diba? Si Senate President Chis Escudero saka si Wang Xilian nagpakita po o nag-meet sa Senado. Ayan pa nga yung selyo ng Senado mga kaistorya Bakit? Anong pinag-usapan kaya nila? Ang sabi pa sa caption ni Wang Xilian, palakihin ko yung text para mabasa din po ninyo. Honored to call on Senate President Chis Escudero and exchange views on a range of topics of mutual interests. Also pleased to meet with several senators. Naku, hindi lang pala siya, mga kaistorya, nakipagkita kay Senate President, kundi nakita niya rin doon at nakadaupang palad ang maraming senadores natin. Oo. At ang sabi, mga kaistorya, na pag-usapan nila yung malawak at iba't ibang topic umano ng mutual interests. Kasama kaya, tayo nagtatanong kasama kaya sa napag-usapan nilang mutual interests yung pagbasura sa impeachment? Mga kaistorya, bakit natin nasabi na ito ay bago? Nagkita sila bago magdebate na ibabasura nila, sabi na i-dismiss pero pina-revise ni Cayetano na ipa-archive na lang. Pero yun din yun mga kaistorya. Bakit natin nasabi bago ibasura ng Senado ang impeachment ay nagkita muna si Wang Xilian at saka si Senate President Chis Escudero at yung maraming senadores? Hindi na pinangalanan ni Wang Xilian kung sino-sino yung mga yun. Kasi makikita nyo naman yung oras ayan Wednesday, August 6, 2025 at 4:01 p.m. Alas 4 ng hapon. Pero most probably, mga kaistorya, mas maaga pa yan sa alas 4 kasi bago naman yan, siyempre, i-post ni Wang Xilian, nagkita muna sila, nag-usap muna sila. Di po ba? I think, kung hindi ako nagkakamali, mga alas 3 o alas 2 yan, o mas maaga, mga alauna, mga kaistorya, o mga alas 12 ng tanghali. Kasi alam nyo, itong alas 4 ng hapon, hindi pwedeng yang oras na yan, dyan mismo sila nag-meet na Senate President Chis Escudero kasi kasalukuyan na po yung nagdedebate ang Senado sa pagbasura sa impeachment yung alas 4 ng hapon. Inabot ng gabi nga Diba yung debate nila? Naka-live pa ang Senado noon. Mahaba yung debate nila. 6 na oras at kalahati
yung debate, inabot sila ng gabi kung hindi ako nagkakamali. Di po ba mga kaistorya? So meaning mga kaistorya, bago po naupo sa kanyang pwesto si Senate President Jesus Escudero sa pagdebate nila sa pagbasura sa impeachment, ay nagkita muna sila. Ito ang tanong. Bakit sa mismong araw ng pagbabasura ng impeachment sila nagkita? Samantalang kilala ang Duterte camp na pro-China. Ito ba ay simpleng courtesy call lamang? Kung courtesy call yan, simple kayang pagbisita lamang yan ng ambassador ng China na si Wang Xilian kay Senate President Jesus Escudero? Anong meron? At bakit? Bakit hindi yan nakaposts sa account, sa Facebook account ni Senate President Jesus Escudero? At kung hindi ako nagkakamali, may nasabi ba ang Senado na nangyari yan? Paki-comment ka, mga kaistorya. Bakit? Anong meron? Senate President Jesus Escudero, ano ang napag-usapan kaya nila? Kasama ba sa natakel nila na mutual interest yung impeachment? Tayo'y nagtatanong, mga kaistorya. 15 hours ago, kahapon, alas 4 ng hapon, ipinost. Hindi ibig sabihin yan na alas 4 sila ng hapon nagkita. Mas maaga yan. I think, most probably, mga kaistorya, na yan naganap bago magdebate ang Senado na ibasura ang impeachment. Bakit ko ba inuulit-ulit na ibasura? Yun din naman kasi yun. Archive or dismissed, pareho lang halos yun. Wala na. Yung impeachment, tapos na ang usapin doon. Sabi nga mga kaistorya ni Minority Leader Senator Tito Soto sa ambush interview sa kanya, no? Wala na yun. Mahirap nang hugutin yun. Naka-archive na eh. Wala na yun. Hindi kagaya nung motion to table. Yung motion to table kasi mga kaistorya, kumbaga nakabinbin lamang, naghihintay ng final decision ng Korte Suprema doon po sa motion for reconsideration na ifinail po ng House of Representatives at ng iba pang mga grupo. Ganun yun. Ay, ang problema ito. Napaka-eager po ng mga senador kahapon ng majority na tapusin na yung usapin. Oo, mga kaistorya. Pero alam nyo, bumilib ako kay Minority Leader Senator Tito Soto. Magaling palang dumibati yan. Alam nyo, ang Senate o ang pinuntuhan ni Senator Rodante Marcoleta ay technicalities, mga sablay sa technicalities umano ng House of Representatives. Pero ang dinibate rin ni Senator Tito Soto, technicalities din ng Korte Suprema at ng Senado. Magaling pala yan. Actually, kahapon ko lang kasi napanood na dumibate itong si Senator Tito Soto. Aba, karapat dapat siya sa posisyon niya na leader ng minority leader, ng minority bloc, mga kaistorya. Magaling palang dumibate ang tao na yan. Matalino pala yan. Hindi pala masasabing, porque artista, walang galing, walang talino. Magaling. At English speaking, ha? Oo, at yung pronunciation, ha? Mas maganda ang pronunciation ni Senator Tito Soto kay Senator Rodante Marcoleta na matigas yung pronunciation. Yeah. Actually, ako alam nyo, aminado ako, mahina ako sa pronunciation. Buyoy na buyoy ako eh. Tagalog man yan, mga kaistorya, o English, pero magbikol tayo. Magkakatabla-tabla, natural language ko yun eh, mga kaistorya eh. Pero magaling siya, no? Ngayon, tingnan natin ito. Gusto kong puntuhan itong
sinabi na ito ni Senate President Chis Escudero. Tatagalogin ko na ha. Para hindi na tayo magtagal. Doon sa mga taong gustong baliwalain ang desisyon ng Korte Suprema. Tatanungin ko kayo ng isang simpleng tanong. Ito yan. Talaga ba ikang accountability ang habol ninyo o anti-Duterte kayo? Iginagalang ba ninyo ang konstitusyon at gusto ninyong ingatan o galit lang kayo kay Vice President? Tanggalin natin ang pangalan ng Vice President sa kaso na ito. I-aplika natin yung desisyon ng mataas na hukuman, ang Korte Suprema ang tinutukoy. I-aplika natin yan sa isang impeachable official. Ang posisyon ba ninyo ay mananatiling ganun pa rin? Sige, tanggapin natin yung tanong niya. Kasi mga kaistorya, yung mga tanong po ni Senate President Jesus Escudero ay tinatawag na rhetorical question. Isang uri ng katanungan na nandoon na rin ang sagot. Sige, tanungin naman natin siya ng isang rhetorical question din. Doon sa first sentence niya, tanungin din natin siya ng isang simpleng tanong. Sa second question, kung, second and the third paragraph, kung nagkataong ibang opisyal din yan at hindi si Vice President Sara Duterte, mananatili pa rin kaya ang kanyang posisyon? Mga kaistorya, alam natin na pabor siya na i-dismiss ang impeachment. Diba ba? Ikaw ba ay pro-Duterte? Diba? Kasi ang binanggit siya kanina ay anti-Duterte. Mga kaistorya, i-aplika natin yung desisyon ng Korte Suprema. Papabor ka ba na i-impeach ang isang opisyal kung hindi yan si Vice President Sara Duterte? Mananatili bang ganyan ang posisyon mo? Di ba? Mga kaistorya, so nagbabackfire sa kanya yung rhetorical question niya. Tingnan ninyo itong sinabi ng dating Chief Justice. Chief Justice dati ito Former Chief Justice Renato Puno expressed his belief that the Supreme Court interfered with the exclusive power, eksklusibong kapangyarihan umano ng House of Representatives, yung pinakialaman, pinanghimasukan ng Korte Suprema nung nag-impose umano, nagbigay sila ng mga bagong kondisyon, mga kaistorya, kung papaano i-impeach ang isang mataas na opisyal ng gobyerno. Lahat yan co-equal body. Ang sabi nga mga kaistorya ni Speaker Martin Romualdez, sole power ng House of Representatives, yung impeachment. May sarili pong mga rules and procedure ang House of Representatives sa pag-impeach. Bakit pinanghimasukan umano yan ng Korte Suprema? Sabi po ng dating Chief Justice na si Renato Puno. Kayo ba mga kaistorya ay agree dito or disagree? Ngayon, punta tayo kay Senator Alan Peter Cayetano. Kung ayaw nating maging presidente si Vice President Sara Duterte, talunin nyo na lang sa 2028. Ito naman ang ibabalik natin sa kanya. Kung talagang tiwala ang Duterte camp na mananalo si Vice President Sara Duterte sa 2028, bakit pinupush nila na bumaba si President
Bongbong Marcos Jr. sa kanyang posisyon. Ang mangyayari kasi noon, magiging presidente ng Pilipinas si Vice President Sara Duterte instantly nang walang eleksyon. Di ba mga kaistorya? Di ba? Itong si Cayetano ha? Siya rin yung nag-motion o nag-suggest ng remand nung nakaraang 19th Congress. Tapos ngayon, sinuggest din niya kay Senator Rodante Marcoleta na i-revise din yung motion to dismiss. Bakit ginagawa yun ni Cayetano?